Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw sa isang tahimik na kahabaan ng kalsada sa labas ng Kamaynilaan, isang itim na sedan ang payapang bumabagtas. Sa likod ng manibela, si Anya Reyes ay eleganteng nakaupo, suot ang isang simpleng dilaw na t-shirt at maong na pantalon, isang larawan ng ordinaryong babae na ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang kalmadong panlabas na anyo niya ay nagtatago ng isang pagkataong mas komplikado at lihim, isang katauhan na malayong malayo sa ipinapakita ng kanyang hitsura. Ang payapang paglalakbay ni Anya ay biglang naputol. Sa kanyang harapan, 4 na tao, 3 lalaki at isang babae, ang nakatayo sa ilalim ng walang awang sikat ng araw. Hindi sila nakasuot ng opisyal na uniforme, walang anumang anunsyo ng checkpoint, at walang sasakyan ng pulis na nakaparada sa malapit. Tanging ang kanilang mga kilos at ekspresyon ng mukha ang nagpapahiwatig ng isang huwad na otoridad. Ang leader ng grupo, isang babaeng nagngangalang Elena Rosales na may ranggong police staff sergeant, ay lumapit ng may matatag na hakbang. Ang kanyang mga mata ay matalim, nagpapakita ng labis na katigasan, habang ang kanyang boses ay marahas nang magsimula siyang magsalita, binabasag ang katahimikan ng tanghali. Magandang tanghali, ma'am. Mula kami sa kapulisan, nagsasagawa ng regular na inspeksyon, sabi ni Rosales sa tono na walang puwang para sa pagtutol. Pakitabi ang sasakyan at ipakita ang iyong mga dokumento. Si Anya, na may pambihirang kahinahunan, ay agad na sumunod. Itinigil niya ang kanyang sedan sa gilid ng kalsada, pinatay ang makina, at kinuha ang kanyang wallet mula sa bag. Sa mabagal ngunit tiyak na kilos, inabot niya ang kanyang lisensya at rehistro ng sasakyan sa bintana. Mula pa sa simula, sinasabi na sa kanya ng kanyang matalas na pakiramdam na hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Ang hangin sa paligid ay mabigat, puno ng nakatagong banta. Ito na iyon. Ang bitag, bulong niya sa kanyang isipan, isang konklusyon na nabuo bago pa man magsimula ang tunay na drama. Tinanggap ni Anya pabalik ang kanyang mga dokumento, ngunit ang tingin ni Staff Sergeant Rosales ay hindi maalis sa bag ni Anya na nakapatong sa upuan ng pasahero. Paumanhin, ma'am. Kailangan naming magsagawa ng masusing pagsisiyasat, sabi ni Rosales, ang kanyang boses ay mas tumalas ngayon na maihalong hinala. Mayroon kaming impormasyon tungkol sa pagkalat ng mga iligal na kagamitan sa kalsadang ito, at ang iyong sasakyan ay tumutugma sa deskripsyon. Napanatili ni Anya ang kanyang blangkong ekspresyon, bagamat sa loob-loob niya ay alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Hindi ito isang basta-bastang checkpoint. Ito ay isang bitag na maingat na idinisenyo. Alam niyang bawat kilos, bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rosales, ay bahagi ng isang inihandang senaryo. Isang patibong, bulong niya ulit sa sarili, pinapatatag ang kanyang paniniwala. Pinili niyang sumunod, hindi nagpakita ng anumang pagtutol na maaaring magpalala sa sitwasyon. Alam na alam niya kung sino ang kanyang kaharap at kung gaano kasama ang kanilang modus operandi. Kalmadong bumaba si Anya sa kanyang sasakyan, humakbang palabas sa mainit na kalsada. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang paligid, pinagmamasdan ang maliliit na detalye na maaaring makaligtaan ng iba. Walang mga GC's camera, walang mga saksi. Ilang sasakyan lamang ang dumadaan paminsan-minsan, walang kamalay-malay sa dramang nagaganap. Lahat ng ito ay lalong nagpatibay sa kanyang kutob. Pumasok siya sa isang bitag na sadyang ginawa para sa kanya, at ngayon na ang oras para harapin ang anumang mangyayari. Buksan mo ang compartment sa likod, ma'am, utos ni Rosales na may diin, hindi nagbibigay kay Anya ng ibang pagpipilian. Ang isa sa kanyang mga tauhan, isang lalaking matipuno ang katawan, ay nakatayo na sa likod ng sasakyan, ang kamay ay handang hilahin ang lever. Bumuntong hininga si Anya. Alam niyang ang pagtanggi ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Tumango siya bilang pagsang-ayon ng hindi nagsasalita. Nang bumukas ang compartment, ang mga mata ni Rosales at ng kanyang grupo ay agad na napako sa isang misteryosong itim na maleta na nasa gitna. Ang maleta ay simple, walang anumang marka o pagkakakilanlan, ngunit ang misteryo nito ay lalong nakakuha ng kanilang atensyon. Ano ito? Tanong ni Rosales, ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Anong laman yan? Nanatiling tahimik si Anya, nakatitig ng diretso sa maleta. Alam na alam niya kung ano ang nasa loob nito, ang kanyang advanced na kagamitang pang-intel,
isang mahalagang instrumento para sa misyon na kanyang ginagampanan. Ang payagan silang hawakan ito ay isang malaking panganib. Ngunit inasahan na niya ang senaryong ito. Bilisan mo, buksan mo, sigaw ni Rosales, halata na ang kanyang pagkainip. Lumapit siya, hindi pinapansin ang anumang panganib. Huwag mong subukang magtago ng kahit ano sa amin. Ang isa sa mga lalaki sa kanyang grupo, ang pinakamalaki, ay humakbang pasulong. Ang magaspang niyang kamay ay agad na hinawakan ang hawakan ng maleta, pilit na binubuksan ito. Siguradong kontrabando ito, bulong niya nang may mapanuyang ngiti. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa sandaling hinawakan ng pilit ang maleta, isang maliit na ilaw sa sulok nito ang mabilis na kumislap. Nang hindi nila namamalayan, otomatikong nagpadala ng emergency signal ang maleta sa headquarters ni Anya. Isang internal security protocol ang na-activate, at sa di kalayuan, isang tahimik na alarma ang nagsimulang tumunog sa pandinig ng mga kasamahan ni Anya. Masyado silang abala sa kanilang mga hinala at kasakiman upang mapansin na ang kanilang padalos-dalos na kilos ay nakakuha ng atensyon ng isang entidad na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Patuloy na sinubukan ni Rosales na buksan ang maleta, walang kamalay-malay sa panganib na kanyang hinaharap. Ang hirap naman nito, reklamo niya, halatang nainis. Siguradong napakahalaga ng laman nito kaya ganito kahigpit ang kandado. Ang maleta ay otomatikong nakalock. Nagreklamo si Staff Sergeant Rosales habang pilit pa ring binubuksan ang misteryosong gamit. Isa sa kanyang mga tauhan, ang lalaking may pinakamalaking pangangatawan, ay sumubok na tumulong na para bang kayang talunin ng pisikal na lakas ang isang sopistikadong mekanismo ng seguridad. Ako na po, ma'am, sabi niya habang pilit na hinihila ang bisagra. Habang abala sina Rosales at ang kanyang mga tauhan sa maleta, hindi nila namalayan na isang digital signal ang mabilis na naipadala. Ang maliit na ilaw na kumislap sa sulok ng maleta ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang senyales ng activation. Sa isang lihim na lokasyon, malayo sa tahimik na kalsadang iyon, sa loob ng Secret Operations Headquarters ni Anya, isang monitor ang biglang nagpakita ng isang matingkad na pulang babala. Emergency signal detected mula kay Ahente Sierra Negatibo 17, sigaw ng isang teknisyan, binasag ang katahimikan ng control room. Ang pangunahing operator, isang babaeng may seryosong ekspresyon, ay agad na lumingon. Source ng signal na identify. Intelligence device 500. Ang posisyon ay nasa coordinates FE, dagdag niya habang tinuturo ang isang digital na mapa sa malaking screen. Ibig sabihin, pilit na itong binuksan, bulong ng operator, tumigas ang kanyang panga. I activate ang Quick Response Protocol. Ihanda ang Agila Task Force para sa agarang deployment. Bumalik sa mainit na kalsada, sa wakas ay nagtagumpay si Rosales na buksan ang isa sa mga kandado ng maleta ng pilit. Sa kabila ng malakas na tunog ng pagkasira, nanlaki ang kanyang mga mata sa tagumpay habang bahagyan niyang binuksan ang takip. Ayan, sabi ko na nga ba. Walang makakatakas sa amin, mayabang niyang sabi, hindi namamalayan na sa likod ng kanyang maliit na tagumpay, isang malaking rescue operation ang nasimulan na. Si Anya, na nakatayo ilang hakbang sa likuran nila, ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Sa kanyang isipan, alam na alam niya kung ano ang kahulugan ng kumislap na ilaw. Ang kanyang plano ay nagsisimula ng umandar, at ang mga sinulid ng bitag na kanyang inilatad ay nagsisimula ng bumihag sa mga mandaragit. Ang kaguluhan sa paligid ng maleta ay hindi pa tapos. Si Rosales at ang kanyang mga tauhan ay abala pa rin sa pag-alam kung ano ang tunay na laman ng intelligence device ni Anya. Ngunit ang kanilang atensyon ay nahati ng ang isa sa mga lalaking pulis na kanina'y tumutulong kay Rosales ay biglang lumingon mula sa compartment. Ang kanyang tingin ay napunta kay Anya na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Isang mapanlokong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang katawan ni Anya nang may pangmamaliit. Anong tinitingin-tingin mo, miss? Ang kanyang boses ay paos, puno ng pang-insulto. Huwag mong isipin na makakatakas ka ng ganito kadali. Maraming paraan para magsalita ang mga tao sa lugar na tulad nito. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, iniunat ng lalaki ang kanyang kamay. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Anya.
Ang kanyang intensyon ay malinaw, manakot, o mas malala pa. Ngunit si Anya Reyes ay hindi isang ordinaryong babae na madaling takutin. Ang kanyang mga instinct ay sanay na tumugon sa loob lamang ng isang segundo. Sa isang iglap, ang kamay ng lalaki na dapat sanay mananakit ay bumaliktad laban sa kanya. Sa kahanga-hangang katumpakan, ipinihit ni Anya ang pulso ng lalaki at pinindot ang isang mahinang punto sa kanyang kasukasuan. Isang mahinang tunog ng paglagutok ang narinig na sinundan ng isang ungo ng sakit mula sa lalaki. Aray, bitiwan mo ako, sigaw niya, namumula ang mukha sa sakit. Ang kanyang kamay na kanina ay agresibo ay nakapilipit na ngayon sa kanyang likuran, dahilan para siya'y maparalisa. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang hawak ni Anya ay napakatibay. Si Staff Sergeant Rosales, na nakasaksi sa lahat ng ito, ay natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang isa sa kanyang mga tauhan, isang lalaking matipuno na dapat sana ibanta, ay wala nang magawa sa kamay ng isang babaeng mukhang mahinahon. Ang kanyang galit at pagkabigla ay naghalo, nagpalabas ng emosyon na matagal na niyang pinipigilan. Nang makita ang kanyang tauhan na walang kalaban-laban sa kamay ni Anya, sumabog ang galit ni Staff Sergeant Rosales. Namula ang kanyang mukha, isang pinaghalong galit at kahihiyan. Pakiramdam niya ay inapakan ang kanyang dangal. Ang kanyang otoridad ay minaliit ng isang babaeng itinuring niyang mahina. Ang kanyang matatalim na mata ay tumitig kay Anya, puno ng nag-aalab na puot. Sino ka sa akala mo? Sigaw ni Rosales, ang kanyang boses ay tumining, binasag ang katahimikan. Mabilis siyang humakbang pasulong nang hindi nag-iisip. Ang lakas ng loob mong labanan ang pulis. Bago pa man makatugon ng lubusan si Anya, ang kamao ni Rosales ay lumipad na sa hangin, patungo mismo sa mukha ni Anya. Ang suntok ay dumating ng may nakakagulat na bilis at lakas. Tumama ito ng buong buo sa kaliwang pisngi ni Anya, lumikha ng isang malakas na tunog. Ang mukha ni Anya ay agad na napalingon at ang kanyang katawan ay napaatras ng ilang hakbang. Isang matinding sakit ang kanyang naramdaman at kasabay nito, tumulo ang sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang labi, bumasa sa kanyang baba. Ang ibang tauhan ni Rosales, na kanina inatulala lamang, ay ngumiti ngayon ng may kasiyahan, iniisip na talo na si Anya. Ngunit nagkamali sila. Kahit na masakit ang kanyang pisngi at tumutulo ang dugo, hindi bumagsak si Anya Reyes. Sa halip, nagpakita siya ng mas malaking lakas. Matapos mapaatras, ang kanyang katawan ay hindi nang hina. Dahan-dahan niyang itinayo muli ang kanyang sarili. Ang kanyang matalim na tingin ay hindi kumupas, bagkus ay lalo pang tumindi. Ang dugong tumutulo mula sa kanyang labi ay nagdagdag pa ng isang malamig at mapanganib na anyo sa kanyang walang ekspresyong mukha. Tumingin siya ng diretsyo kay Rosales nang walang bahid ng takot. Ito ay hindi pagkatalo. Ito ang simula ng pagbaliktad ng sitwasyon. Tumutulo ang dugo mula sa labi ni Anya, ngunit hindi siya natinag. Sa katunayan, ang insidente ay tila nag-trigger ng isang bagay sa loob niya. Ang suntok ni Rosales na dapat sana ay nagpabagsak sa kanya, ay nagpukaw sa isang nakatagong lakas. Itinuwid ni Anya ang kanyang katawan. Ang kanyang tingin na kanina ay kalmado ay naging napakatalim, nagpapahiwatig ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, puno ng layunin. Bawat hakbang niya ay may bigat. Umatras si Rosales. Ang kanyang tiwala sa sarili ay nagsimulang mag-alinlangan nang makita ang hindi inaasahang reaksyon ni Anya. May nagbago. Ang aura sa paligid ni Anya ngayon ay mapanganib, malayong-malayo sa kanyang simpleng panlabas na anyo. Sino ka sa akala mo? Nautal na sabi ni Rosales, sinusubukang panatilihin ang kanyang dominasyon, ngunit ang kanyang boses ay kulang na sa katiyakan. Hindi sumagot si Anya sa pamamagitan ng salita. Patuloy lamang siyang humakbang. Ang kanyang matatalim na mata ay hindi maalis kay Rosales. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. At sa isang boses na mababa, ngunit puno ng otoridad, nagsalita si Anya, bawat salita ay malinaw at mabigat. Nilampasan mo na ang iyong hangganan. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang banta, kundi isang malamig na pahayag ng katotohanan. Hindi na gumaganap si Anya bilang biktima. Nagpasya na siyang tapusin ang palabas na ito. Ang sitwasyon ay biglang nagbago. Mula sa pananakot,
ito ay naging isang hindi maiiwasang komprontasyon. Ang ibang mga pulis na kanina ay nakangisi ay natahimik, naramdaman ang biglaang pagbabago sa dinamika ng dalawang babae. Hindi na nila nakikita ang isang ordinaryong babae, kundi isang tao na handang baliktarin ang sitwasyon sa paraang hindi nila inaasahan. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Anya. Si Rosales, natulala pa rin, ay sumubok na gumanti. Marahil isang sipa o isa pang suntok. Ngunit ang kanyang kilos ay napakabagal kumpara sa bilis ni Anya. Sa isang biglaan at napakabilis na kilos, sinalag ni Anya ang kasunod na atake ni Rosales nang may nakamamatay na katumpakan. Hindi man lang namalaya ni Rosales ang nangyari, bago pa man mahawakan ni Anya ang kanyang pulso. "Ano to?" sigaw ni Rosales, sinusubukang kumawala. Ngunit ang hawak ni Anya ay hindi matitinag. Walang pag-aalinlangan, ipinihit ni Anya ang pulso ni Rosales sa likod nito ng maisanay na lakas at teknik. Isang mahinang tunog ng kasukasuan na nalok ang narinig sa mainit na hangin. Umuwol sa sakit si Rosales. Namutla ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa tapos si Anya. Sa isang mabilis na kilos ng paa, sinikaran niya ang binti ni Rosales, dahilan upang ito'y bumagsak. "Ah!" sigaw ni Rosales nang bumagsak ang kanyang katawan sa semento, lumikha ng isang malakas na tunog. Sinubukan niyang bumangon, nagpupumiglas, ngunit nasa ibabaw na niya si Anya, mabilis na pinipigilan ang katawan ni Rosales. Sa isang propesyonal na kilos, nilok ni Anya ang balikat ni Rosales sa lupa, na nag-iwan dito na walang magawa. Umungol muli si Rosales. Ngayon, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil din sa pagkabigla at hindi paniniwala. Siya ay ganap na nakulong, kontrolado ng babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay kanyang sinuntok. Sinubukan niyang lumaban gamit ang natitirang lakas, ngunit ang kagat ng lock ni Anya ay perpekto. Habang nakakandado, inilapit ni Anya ang kanyang mukha sa tainga ni Rosales. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, ngunit malamig at puno ng diin, at si Rosales lang ang makakarinig. "Inatake mo ang isang ahente ng gobyerno na nasa operasyon. Ngayon, ikaw naman ang aarestuhin." Ang mga salitang iyon ay tumusok ng malalim, mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit, na nagpatahimik kay Rosales, na pagtanto ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang pagkakalok ni Anya kay Staff Sergeant Rosales ay perpekto, na nag-iwan sa kanya na walang magawa sa mainit na aspalto. Nagpupumiglas pa rin si Rosales, ang kanyang paghinga ay mabilis dahil sa sakit at galit. "Bitiwan mo ako. Hindi mo alam kung sino ako," pabulong niyang sabi, halos hindi marinig. Ngunit si Anya ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Rosales, na ang mukha ngayon ay pulang-pula. Inilapit ni Anya ang kanyang labi sa tainga ni Rosales. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit bawat salita ay may nakakatakot na kalinawan, tulad ng isang hindi maiiwasang hatol. "Inatake mo ang isang ahente ng gobyerno na nasa operasyon," malamig na bulong ni Anya. Ang pangungusap na iyon ay parang isang malakas na sampal na gumuho sa lahat ng kayabangan ni Rosales. Biglang namutla ang mukha ni Rosales, nanlaki ang kanyang mga mata, na pagtanto na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ngayon, patuloy ni Anya, ang kanyang tono ay lalong nagiging mabigat, "Ikaw naman ang aarestuhin." Hindi pa man ganap na nawala sa hangin ang mga salitang iyon nang biglang marinig ang tunog ng isang papalapit na sasakyan. Mula sa malayo, isang itim na SUV na walang plaka ang mabilis na paparating, biglang huminto hindi kalayuan sa kanila. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto, at 4 na taong matitipuno ang lumabas. Sila ay nakasuot ng vest na may nakasulat na I-Unit Aguila, at bawat isa ay may dalang armas. Sa isang koordinadong kilos, agad nilang pinalibutan ang lugar. Ang isa sa mga ahente, isang matangkad na lalaki na may matalim na tingin, ay nagbigay ng senyas sa pamamagitan ng kanyang komunikasyon. "Target secured, area clear," sabi niya ng may matatag na boses. Ang ibang mga pulis, na kanina ay nakangisi o nalilito, ay natigilan. Ang kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mayabang, naging takot sila nang mapagtanto na hindi sila nakikipagharap sa isang ordinaryong sibilyan, kundi sa isang sanay na special forces. Ang tensyonadong sitwasyon ay naging mas nakakatakot. Naramdaman ni Anya ang pagdating ng kanyang team.
Sa isang makinis na kilos, binitawan niya si Rosales at tumayo sa tabi ng babaeng ngayon ay bagsak na. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Rosales patungo sa Unit Aguila, nagbigay ng isang maliit na tango. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng tiwala, kinuha ni Anya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, ngunit kumikinang na tsapa na gawa sa pilak at ginto, na sumasalamin sa sikat ng araw. Itinaas niya ito, ipinapakita kina Rosales at sa iba pa. Sa tsapa ay malinaw na nakasulat, Special Operations Unit. Nang makita ang tsapa, lalong nanlaki ang mga mata ng mga pulis, puno ng hindi paniniwala at takot. Hindi sila nakikipagharap sa isang ordinaryong sibilyan, kundi sa isang special agent na nagtatrabaho para sa isang mas mataas at mas makapangyarihang entidad. Ang lahat ng kanilang kayabangan at katapangan ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Si Rosales, na nakahandusay pa rin sa lupa, ay hindi makapagsalita. Nanginginig ang kanyang katawan, napagtanto na nahulog siya sa isang bitag na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala, at na ang pagsisisi ay huli na. Hawak pa rin ang tsapa ng Special Operations Unit na sumasalamin sa nakakasilaw na sikat ng araw, tumingin si Anya ng diretso sa mga pulis. Ang kanilang mga mukha na dating mayabang at makapangyarihan ay naging maputla, tulad ng papel. Lalo na si Rosales, na nakahandusay pa rin sa aspalto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sinubukan niyang magsalita, marahil para tumutol o magmakaawa, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Anya ay sumira sa lahat ng kanilang argumento at kayabangan. Checkpoint. Ilegal ang ginagawa ninyo, sabi ni Anya sa isang matatag ngunit kalmadong boses, binasag ang nakakabinging katahimikan. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang martilyo na tumama sa kanilang ego. Bahagi ito ng isang entrapment operation. Isang pulis na lalaki na kanina ay maihawak sa maleta ni Anya ay bigla itong nabitawan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi direktang sinagot ni Anya ang tanong. Hinayaan niyang dahan-dahang pumasok ang katotohanan sa kanilang isipan. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa isang mukha patungo sa isa pa, sinisigurado na naiintindihan ng bawat isa ang nangyayari. Ang mga ahente ng Unit Aguila ay nagsimula ng kumilos, pinalibutan sila, handa ng kumilos. At ngayon, patuloy ni Anya, ang kanyang boses ay mas bumigat, binibigyang diin ang bawat pantig, kayong lahat ay arestado. Ang anunsyo ay parang kidlat sa isang maaliwalas na araw. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng panik. Isa sa kanila ang sumubok na tumalikod at tumakbo. Ngunit ilang hakbang pa lamang ay hinarang na siya ng dalawang ahente ng Unit Aguila. Walang tatakbo, sigaw ng isang ahente habang mabilis na pinupusasan ang lalaki. Nabigo ang kanyang pagtakas, at anumang paglaban ay naging walang saysay. Samantala, sa di kalayuan, ilang residente na nakasaksi sa buong pangyayari ay nagsimulang ilabas ang kanilang mga cellphone. Kinuna nila ang bawat sandali, mula sa pagdating ng special team hanggang sa pag-aresto sa mga abusadong pulis. Marahil ay hindi nila alam ang buong detalye, ngunit alam nilang isang malaking bagay ang nangyari. Isa-isang pinusasan ang mga pulis ng Unit Aguila. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkatalo at malalim na pagsisisi. Isang bagong panahon ang tila nagsimula sa tahimik na kalsadang iyon. Isang panahon kung saan ang kasamaan ay hindi na makakapagtago sa likod ng isang uniforme. Ang sitwasyon sa kalsada, na kanina'y mainit at nakakatakot, ay napuno na ngayon ng organisadong gulat. Ang mga pulis na ilang minuto lang ang nakalipas ay pakiramdam na sila ang batas ay wala nang magawa. Ang kanilang pagtatangkang tumakas ay nagpatunay lamang sa kanilang masamang intensyon. Isang pulis na lalaki, ang pinakamaingay at agresibo kanina, ay sumubok na makalusot sa hanay ng mga ahente. Bitiwan niyo ko. Nagkakamali kayo. Pulis ako, sigaw niya, basag ang boses dahil sa takot. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na pinusasan ng dalawang ahente na walang anumang pag-aatubili. Nagkakamali, malamig na sabi ng isang ahente ng Unit Aguila. Ang recording na ito ang magpapatunay kung gaano kalaki ang pagkakamali ninyo. Samantala, lumapit si Anya sa isa sa mga ahente na may hawak na maliit na tablet. Tumango siya at agad na ipinlay ng ahente ang recording.
Ang video mula sa microcamera sa buttons ng damit ni Anya ay malinaw na ipinakita sa screen. Ipinakita nito ang buong kronolohiya, mula sa simula ng iligal na checkpoint, ang eksena ng pangingikil na ginawa nila sa ibang motorista, hanggang sa kasukdulan ng suntukin ni Rosales si Anya. Bawat dialogo, bawat kilos, bawat tusong ngiti ay perpektong na-record. Ito ang hindi matututulang ebidensya, sabi ni Anya sa isang malakas na boses, para sa lahat ng mga pulis na ngayon ay nakayuko sa hiya. Ang inyong alegasyon tungkol sa kahina-hinalang kagamitan ay isang kasinungalingan. Napatunayan kayong nagsagawa ng pangingikil, pananakot at karahasan. Si Rosales, na sa wakas ay napaupo ng isang ahente, ay tumitig sa screen ng tablet na may nanlalabong mga mata. Lalo pang namutla ang kanyang mukha. Lahat ng kanyang kayabangan ay nawala. Hindi na siya makatanggi. Hindi. Hindi yan totoo, mahinang bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit walang nakinig sa kanyang mahinang pagtatanggol. Isa-isang pinusasan ang mga kamay ng mga pulis ng Unit Aguila. Ang tunog ng mga posas na nagkakasabitan ay matalas na narinig sa hangin, senyales ng pagtatapos ng kanilang iligal na gawain. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang hiyawan ng mga residenteng kumukuha ng video, tila mga tahimik na saksi sa hustisyang naganap. Ilang oras matapos ang dramatikong pag-aresto sa mainit na kalsada, ang sitwasyon ay lubos na nagbago. Ang mga pulis na dati mayabang at makapangyarihan ay nawalan na ng lahat ng kanilang dominasyon. Hindi na sila nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, kundi nakaupo sa loob ng isang malamig at madilim na interrogation room sa opisina ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, sa Camp Crame. Ang silid ay halos walang laman, tanging isang kumikislap na ilaw sa itaas ang nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Ang mga mukhang dating puno ng kayabangan ay ngayon ay malungkot, puno ng pagsisisi at takot. Si Staff Sergeant Rosales ang unang ininteroga. Nakaupo siya sa harap ng isang mesang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa ibabaw nito. Ang kanyang uniforme ay tinanggalan na ng mga ranggo, nag-iwan lamang ng simpleng tela na ngayon ay walang kahulugan. Sa harap niya ay dalawang opisyal ng IMEG na nakasuot ng maayos na uniforme. Isa sa kanila si Police Lieutenant Colonel David Santos, isang senior investigator na may matalim na tingin na kayang tumagos sa anumang kasinungalingan. At ang isa pa ay si Police Major Sofia Cruz, isang opisyal na kilala sa kanyang walang kompromisong paninindigan sa etika. Staff Sergeant Rosales, ang boses ni Colonel Santos ay matatag, binasag ang katahimikan. Walang anumang kabaitan doon. Tanging purong otoridad. Nahuli ka sa isang entrapment operation, huling-huli sa akto, namumuno sa isang illegal na checkpoint ng walang opisyal na mission order. Napatunayan ka ring nagsagawa ng pangingikil, pananakot at karahasan sa isang sibilyan. Ngayon, saan mo gustong magsimula? Itinaas ni Rosales ang kanyang ulo, sinusubukang humanap ng depensa, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Nakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa isang kahina-hinalang sasakyan. Sinungaling, matalas na putol ni Major Cruz. Inihagis niya ang isang tablet sa mesa na agad nagpakita ng video mula sa bodycam ni Anya. Inulit nito ang bawat segundo ng pangyayari. Mula sa simula ng iligal na checkpoint, ang sandali ng pangingikil, hanggang sa pinakamalupit na eksena kung saan sinuntok ni Rosales si Anya. Natahimik si Rosales. Namutla ang kanyang mukha, napagtanto na lahat ng kanyang kasinungalingan ay nabisto na. Sa interrogation room, lalong naging mabigat ang tensyon. Si Rosales ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay kitang-kita sa ilalim ng malupit na ilaw. Ang video mula sa bodycam ni Anya ay nagpatahimik sa lahat ng kanyang argumento. Bawat segundo ng recording ay naglantad sa kanilang mga kasinungalingan at iligal na gawain. Hindi ka na makakatanggi pa, Rosales, sabi ni Major Cruz. Ang kanyang boses ay matalim, walang puwang para sa negosasyon. Ang ebidensyang ito ang nagsasalita. Sa ibang silid, magkakahiwalay, ang tatlo pang pulis ay sumasailalim din sa matinding interogasyon. Ang paghihiwalay sa kanila ay sumira sa kanilang peking pagkakaisa. Ang tensyon at pressure ay unti-unting sumisira sa kanilang depensa. Sa una, sinubukan nilang magturuan. Ideya niya yon, sir.
Hindi ako, sigaw ng isa, tinuturo ang pinto na para bang sinisisi ang kanyang kasama. Siya ang may pinakamalaking parte, sir. Sumama lang ako, sabi ng isa pa, nagsimula ng umiyak. Ngunit ang kanilang takot ay nagbunga rin. Ang isa sa kanila, ang tila pinakamahina sa mental, ay sumuko na. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, inamin niya ang lahat. Iisang buwan na po naming ginagawa ang self-initiated checkpoint na ito, sabi niya, humihikbi. Target namin ang mga mamahaling sasakyan na minamaneho ng mga babae para kikilan. Ang pag-amin na iyon ay maingat na itinala ng mga investigador. Samantala, sa observation room, si Anya Reyes ay tahimik na nakatayo sa likod ng isang one-way mirror. Nakasuot siya ng formal na itim na kasuotan, isang maliit na tsapa sa kanyang dibdib ang simbolo ng kanyang tunay na estado. Kasama ang mga matataas na opisyal mula sa Special Operations at isang mataas na opisyal ng AI, pinanood niya ang buong interogasyon. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi nang marinig ang pag-amin. Magaling! Nahulog silang lahat sa bitag, malamig na sabi ni Anya. Ang kanyang boses ay maihalong kasiyahan. Simula pa lang ito. Isang opisyal sa tabi niya ang lumingon, maaari nang simulan ang fase 2 ng Operasyon Siluman, Ahente Sierra Negatibo 17. Hinihintay na lang natin ang go signal. Tumango si Anya, nanatiling matalim ang kanyang mga mata, isang senyales na ang misyon na ito ay malayo pa sa pagtatapos. Sa madilim na observation room, si Anya Reyes ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang anino ay bahagyang nakikita sa one-way mirror. Ang pag-amin ng mga pulis ay parang isang malamig na himig ng tagumpay para kay Anya. Pinakinggan niya ang bawat detalye, kinukumpirma ang tagumpay ng unang yugto ng Operasyon Siluman. Magaling! Nahulog silang lahat sa bitag, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng kasiyahan. Simula pa lang ito. Isang mataas na opisyal mula sa Special Operations, isang lalaking nasa katanghalian na may maayos na uniforme, ang lumingon kay Anya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na paghanga. Magaling ang trabaho, Ahente Sierra Negatibo 17, papuri niya. Ang ulat mula sa field ay napakaganda. Ang lahat ng ebidensya ay nakolekta na at ang kanilang pag-amin ay magpapabilis sa proseso ng batas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang maseryosong tono. Maaari nang simulan ang fase 2 ng Operasyon Siluman. Hinihintay na lang ang pinal na pag-apruba mula sa pinakamataas. Tumango si Anya, isang senyales ng pagtanggap sa bagong gawain. Bagamat ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ang kanyang matalim na mga mata ay nagpakita ng hindi matitinag na determinasyon. Alam niyang ang pag-aresto sa mga pulis na ito ay simula pa lamang. May mas malaking network na kailangang buwagin, at siya, bilang Ahente Sierra Negatibo 17, ang siyang nangunguna sa paglilinis ng kapulisan mula sa loob. Ang mataas na opisyal ng AI na naroroon din ay tumango, nagpapahiwatig ng buong suporta mula sa institusyon. Ang misyon ni Anya, na dati isang lihim na operasyon, ay nabigyan na ngayon ng berdeng ilaw upang magpatuloy sa susunod na yugto, isang bagong kabanata sa paglaban sa katiwalian sa loob ng sistema. Hindi nagtagal, sa loob ng 48 oras matapos ang pag-aresto, ang kaso ng iligal na checkpoint na kinasasangkutan ni Staff Sergeant Rosales at ng kanyang mga kasamahan ay sumabog sa buong bansa. Tulad ng isang virus, ang video ng kanilang pag-aresto ay naging viral sa social media. Milyon-milyong mga mata ang nanood sa video, mula sa kanilang pang-aabuso hanggang sa sandaling ibinunyag ni Anya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga komento ng galit at panawagan para sa hustisya ay bumaha sa digital space, lumikha ng isang alon ng galit ng publiko. Hindi ko akalain na may mga pulis na ganyan. Nakakahiya sa institusyon, sigaw ng isang komentarista sa telebisyon. Dapat itong maging isang aral. Huwag paglaruan ang tiwala ng mamamayan, sabi ng isa pang news anchor. Bilang tugon sa napakalaking pressure ng publiko, mabilis na kumilos ang PBMed. Wala silang pagpipilian kundi kumilos ng may katatagan at transparency. Sa isang press conference na live na isinahimpapawid, inihayag ng hepe ng IMEG ang kanilang mga aksyon. Hindi namin kukonsintihin ang anumang pag-ugali na sumisira sa pangalan ng kapulisan. Tinitiyak namin na ang proseso ng batas ay magiging transparent at patas, anya.
Agad-agad, si Rosales at ang kanyang mga tauhan ay tinanggal sa serbisyo. Ang desisyon ay agad na inilabas na nagmarka ng pansamantalang pagtatapos ng kanilang karera. Bukod dito, ang proseso para sa kanilang dismissal ay sinimulan na. Ang kanilang mga pangalan ay mabubura na sa talaan ng mga tagapagpatupad ng batas. Kinabukasan, tila para linisin ang pangalan ng institusyon, isang malaking pormasyon ang ginanap. Ang field ng headquarters ng pulisya ay napuno ng mga miyembro na nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng halo-halong hiya, pag-aalala, at pagnanais na ibalik ang kanilang imahe. Ang ex-chief, isang mataas na opisyal na may malakas na karisma, ay tumayo sa podium. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang buong hanay. Mga kasama, umalingaw ang kanyang boses, ang nangyari kamakailan ay isang malaking dagok sa atin. May mga taong nagtaksil sa kanilang sinumpaang tungkulin. Huminto siya sandali. Pinapatingkad ko sa inyong lahat ngayon, patuloy niya, na tayo ay mga tagapagtanggol ng mamamayan, hindi mga mangungotong, hindi mga mananakot, at tiyak na hindi mga kriminal na nakauniporme. Simula ngayon, walang tolerance para sa sinumang mangahas na magsagawa ng pangingikil o anumang iligal na gawain. Kikilos ako ng walang kinikilingan. Hindi lamang sa loob, ang mensahe ay ipinaabot din sa publiko. Sa lahat ng mamamayan, patuloy ng hepe, kung may sinumang pulis na susubok na mangikil, i-report ninyo agad. Huwag kayong matakot. Tinitiyak namin ang inyong kaligtasan at isang patas na proseso. Ang pahayag na ito ay tinanggap ng may malaking kaluwagan ng mga mamamayan. Ang balita tungkol sa pangako ng kapulisan na linisin ang kanilang hanay ay mabilis na kumalat. Ang mga mamamayan na dati nabubuhay sa takot ay nakahinga na ng maluwag. Samantala, sa gitna ng lahat ng ito, si Anya Reyes ay muling nawala sa mata ng publiko. Hindi siya lumabas sa press conference, hindi nagbigay ng panayam, at hindi tumanggap ng anumang papuri. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang special agent ay nanatiling isang mahigpit na lihim. Sa mata ng publiko, siya ay isang ordinaryong biktima na nailigtas ng isang special team. Ngunit sa loob, sa limitadong bilog ng mga matataas na opisyal, si Anya ay kilala bilang Ahente Sera Negatibo 17. Siya ay isang espesyalista sa mga lihim na operasyon sa field, isang eksperto na ipinadala upang magsagawa ng mga kritikal na misyon, lalo na ang mga may kinalaman sa panloob na paglilinis ng institusyon. Sa isang control room na puno ng mga monitor at digital na mapa, si Anya ay nakaupo sa harap ng pangunahing konsol. Ang kanyang mukha ay seryoso habang sinusuri ang mga data. Walang bakas ng pagod, tanging purong focus. Ang mga ulat mula sa lahat ng unit ay pumasok na, Ahente Sierra Negatibo 17, ulat ng isang teknisyan. Ang nakaraang misyon ay matagumpay na naisagawa. Lahat ng target ay na-secure at ang ebidensya ay nakonsolida. Tumango lamang si Anya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang screen na nagpapakita ng isang malawak na mapa. Bigla, isang pulang tuldok ang kumislap sa screen na may kasamang mga bagong coordinate. Ang susunod na target ay na-identify na, bulong ni Anya sa sarili. Handa na para sa deployment, Ahente Sierra Negatibo 17, tanong ng isang mataas na opisyal na nakatayo sa likuran niya. Lumingon si Anya, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng kalkulasyon. Lagi, maikli niyang sagot. Maghahanda na ako. At muli, tulad ng isang anino na dumarating at umaalis ng walang bakas, si Anya ay naghanda na bumaba muli sa mga kalsada. Hindi bilang isang mahinang biktima tulad ng dati, kundi bilang isang nakamamatay na pain, handang bitagin ang mga mandaragit na nagtatago sa dilim. Siya ang tagapaglinis, ang matalim na talim na tumutusok sa puso ng katiwalian, tinitiyak na ang hustisya